Pinuno ng babaeng plump ang kanyang bahay ng mga kamera dahil pinaghihinalaan niya ang kanyang kasintahan ay nawala. Tulad ng inaasahan niya, ang kanyang kasintahan ay lihim na kasangkot sa kanyang matalik na kaibigan. Upang turuan sila ng isang aralin, sadyang sumugod ang babae sa bahay sa kritikal na sandali. Ang matalik na kaibigan ay nagpanik at tumapang sa ilalim ng sofa. Nakita ng babae sa pamamagitan ng clumsy act. Umupo siya sa sofa ng may layunin, itinaas ang kanyang binti at tinanong ang kanyang kasintahan na bigyan siya ng masahe. Ang lalaki ay puno ng kasuklam-suklam ngunit nag-massage pa rin ang kanyang mga paa. Ito ay naging isang mahalagang ulat ng pananaliksik. Maaaring baguhin ng data ang buong larangan ng medikal. Plano ng lalaki na kunin ito at pagkatapos ay tumakas kasama ang matalik na kaibigan. Ngunit alam na ng babae ang lahat. Sinadya niyang ibigay ang pananaliksik sa lalaki. Nangako siyang mahalin siya magpakailanman. Matapos makuha ang nais nila ay pinaglaruan nila siya bilang isang tanga. Tanging ang babae ang nakakaalam. Ito lamang ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay ginamit ng lalaki. Nakakuha siya ng timbang sa layunin para sa eksperimento. Pagkatapos ay ninakaw niya ang kanyang pananaliksik at nakaframe sa kanya para sa plagiarism. Siya ay naka-blacklist sa buong industriya. Kapag malapit na siyang wakasan ng kanyang kahabag-habag na buhay, ang kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan ay nagligtas sa kanya. Ngunit nahulog siya dahil sa pagkapagod. Ang susunod na sandali ay nagising siya at natagpuan ng kanyang sarili na muling ipinanganak 3 buwan bago. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya muling may manipulate. Kaya pinuno niya ang kanyang bahay ng mga surveillance camera. Sinadya niyang binigyan sila ng ulat ng pananaliksik upang ilantad lamang ang katotohanan sa araw ng pagpupulong. Pagkatapos ay nagsimula siya ng isang buwan ng matinding pagsasanay, matagumpay na nawala ang lahat ng kanyang labis na timbang. Sa araw ng press conference, lumitaw siya sa isang matikas na sangkap na kalmado at tahimik. Ang lalaki at ang matalik na kaibigan ay walang ideya tungkol sa kanyang pagbabagong anyo. Ang matalik na kaibigan ay gaganapin ang ulat na nag-aangkin sa harap ng lahat ito ay kanyang sariling pananaliksik. Tahimik na nanonood ang babae. Ang matalik na kaibigan ay tumayo upang ipakita ito sa publiko. Ang lahat ng mga media camera ay nakatuon sa entablado. Ipinakita ng screen ang ebidensya ng video na inihanda ng babae. Ipinakita ng footage ang lahat ng tao at ang matalik na kaibigan. Ang matalik na kaibigan ay nagpanik at sinubukan na patayin ito. Pagkatapos ang babae ay humakbang pasulong, sinabi sa kanila na hindi ito may shutdown. Natigilan silang lahat nang makita nila siya.